Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Kamusta ang bakasyon? Kamusta naman kayong lahat mga pare? At matagal-tagal tayong hindi nakapag-video dahil sobrang busy natin. Pero mapapanood nyo tayo sa SMNI tuwing 8 hanggang 9 p.m. Monday to Friday yan ha. Anyway, ito na nga ang pag-uusapan natin ngayon bakit kaya in-endorse ni BP Sara tong si Aimee at si Camille Villar? So, ang tingin ko lang dito mga tropa niya siguro to. Anyway, kung si Camille Villar ay pwede ko pang iboto, pero tong si Aimee malabong-malabo talaga para sa atin to kasi unang-una, tiniming niya. Hindi ko alam pero parang timing lahat ng nangyayari kasi nung walang gustong masasabi natin na tumayo patungkol dun kay PRRD, dun sa pagpapadala kay PRRD dun sa dahig, siya na ngayon ang tumayo. Talaga namang taas noo. Tapos after nung talagang pag dun sa hearing, talagang in-endorse na ni BP Sara. Grabe. Kaya may kalituhang nangyayari ngayon sa mga Pilipino, ewan ko. Pero para sa amin mga banateros, hindi namin boboto yan. Kasi Marcos yan Tsaka alam naman natin yung karakas niya ni Madam Aimee. Noon pa naman niya. Alam nyo si Camille Villar, masasabi pa natin yung mga Villar kasi talagang tropa yan talagang sumusuporta na yan kay Pangulong Duterte noon pa lang. Etong si Aimee, malabo. Kaya yung mga Villar, pwede pa natin sigurong i-consider. Pero ewan ko sa inyo Sa palagay ko lang naman, pwede natin i-consider yung mga Villar. Pero itong si Senator Aimee, naku. Iboboto ko pa masabihin na natin si Busita, pwede pa yon si Busita. Maayos naman yun Tsaka sino to? Si Ben Tulfo. Yan, pwede pa natin iboto yung mga yan. Kasi yung mga yun, talaga namang meron nagagawa yung kahit na si Ben Tulfo may nagawa naman yan kahit wala pa sa sa Senado Pag sa Senado yan, pag walang nagawa yan nung nakaupo na siya sa Senado, singilin natin yan. Pero sa palagay naman natin meron gagawin yan kasi nung wala nga siyang posisyon, wala pa nga siyang posisyon, nakakatulong na siya sa mga Pilipino. Maybe meron niyang gawin, pero malakas ngayon yan si Mr. Ben tsaka masasabi natin na si Busita, pero ang pinakamalakas ngayon talaga itong Duterte. Ay, ba't ganun? Duterte, walang makakatalo dyan. Kailangan makapasok yan 10 na yan para tuloy-tuloy na ang pagbabago Hindi yung sinasabi ng administrasyon itong bagong Pilipinas Wag na yun, wag nyo na isipin yun, wala na. Bagong Pilipinas may nagdadrag sa tapos naka-video, naka-live. Tapos nabalitaan nyo ba yung yung isa pang biruin mo, 7 counts na talagang pinatay niya, grabe. Walang takot na talaga ngayon Tapos yung mga kabataan, kung puro away nang nangyayari. Road rage, tapos tatanungin ng Pangulo, yung nag-vlog siya, di ba? Nakita niyo yung vlog niya? Tatanungin niya ngayon, bakit ganito na ba tayo mga Kung di ka ba naman tanga dahil sa'yo, nagkakagulo ng bayan. Ikaw yung presidente, ba't nagtatanong ka ng ganyan? At anyway mga pare, kung may oras kayo, yung dati kong yung dati kong FB page yung Paring RJ TV, may TV. Paring RJ TV, kasi nahack yan Tignan nyo yung mga nakapost dyan. Puro kung ano-ano. Ang bago nating FB page ay Paring RJ lang. Ayun, ito yung picture ko na to. Ito yung thumbnail yan, ang picture ko doon. Pogi. Joke lang.
So pag may oras kayo, please hanapin niyo yan, paring RJ. Tapos follow niyo na yan. Tapos doon niyo makikita yung mga posts natin at mga update sa ating buhay. Makikita niyo yan doon, kaya mag-follow na kayo, like niyo na rin. Anyway, ano pa bang dapat natin pag-usapan? Okay na to. Wala naman tayong masyadong pag-uusapan. Ito lang naman eh. Nakakasawa na nga eh. At dun sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel na. Ang tagal na niyan ha. Subscribe na tayo. Diba? Para masaya tayong lahat. Hindi ko alam bakit mahina yung, siguro kasi naka-post kasi tong tong YouTube natin. So yung monetization nito naka-post. So mag-apply pa ulit tayo sa June. So wala tayong kinikita dito, ha. Wala tayong kinikita dito, nga. Kaya siguro mahina. Ewan ko, nag 1.5 lang, tapos nag 1.6, ganun lang eh. Dati nagsi-60 eh. 60k eh. Yabang. Di basta mataas na yung views ko eh. Ano nangyari, ewan ko ngayon bakit talagang YouTube. Serious content daw eh. Anyway, panoorin na natin to mga pare, mga banateros ha, para dire-diretso na tayo. Bakit wala yung ko dito? SMNI logo, ba't nawala? Dapat meron yan. Wait lang ha. Dapat meron yan para, di ba? Ayan, di ba? Palakpakan. Again mga banateros, mga pare, mapapanood nyo kami tuwing 8 to 9 p.m. sa SMNI DZAR dyan sa sa YouTube. Tapos sa Banateros FB page, mapapanood nyo kami every Monday to Friday. Yan. Kita-kits tayo mamaya. Ay, tama, mamaya. Ay, depende pa lang kung kailan ko i-upload to. Anyway, sige, pag-usapan na natin to mga pare para matapos na agad. Ayun na. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga dahilan sa likod ng kontrobersyal niyang pag-endorso kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Dahil nga dito sa mga endorsement ni BP Sara, nagkakagulo na yung kabila, yung alyansa. Alam nyo kung bakit? Kanya-kanya na sila. Palubog na ang bangka eh. Palubog na, kalasan na tayo. Kasi si Tito Sen, sabi, hindi ako kukuha ng sahod. Ibibigay ko sa mga bata. Ewan ko sa inyo. Pero magaling naman yan si Tito Sen. Pero yung mga ganyang style, naman. Ano ba yan? Luma na yan eh. Bago-bago din ang style. Tapos si Manny, parang, ewan ko kung na-endorse na to ni BP Sara. Parang hindi naman. Kasi, parang ang style gustong magpa-endorse yata eh. Tapos si Tolentino, yan, mga balimbing kasi kayo mga animal. Pero alam ko in-endorse yan ni Robert. Kasi si Senator Robin din, hindi rin maintindihan. Idol natin yan pero minsan di natin maintindihan yan si Senator Robin eh. Kakaiba eh. Huwag mo na i-endorse yan Sen. Huwag mo na i-endorse yan sa mga alyansa, mga walang silbi yan. O dahil nga dito, nag-inggitan na sila, tawag dito, yun gusto na nila magpa-endorse ngayon kay BP Sara. Tapos, ito pang may lumalabas na balita dahil nga doon sa, alam niyo yung sinasabing watcher daw na yung kay Pastor Kibuloy, tapos babayaran ng 2,000. Ang dami-daming member ng KOJC. Bakit kukuha pa siya ng... Diba? Okay lang kayo.
Sana pag nanira kayo, ay yung medyo okay naman, ayusin nyo naman. Paano kasi, bakit kayo nagkakaganyan? Kasi malakas nga si, Pastor Apollo Kibuloy. Malakas eh. Malakas kaya sila nagtataranta na eh. Tapos yung may mga lumalabas na, na masasabi nating survey, yung kabila naman na malakas. Hindi natin alam kung totoo yun ha, pero sa palagay ko, yan tawag dyan yung mind conditioning. Kaya ang nangyayari dito sa mga kababayan natin, nadidismaya kasi parang wala nga namang nangyayari dun sa nila, sa sabihin natin, kaya nga nila gusto yung manalo yung Duterte, para nga naman si Pangulong Duterte, ay si VP Sara, hindi ma-impeach. Tapos yung si Pangulong Duterte, baka ba yung pag-asang mapauwi. Tapos kahit papaano, baka umayos ang Pilipinas pag ang mga senador medyo maayos-ayos na. Kasi sa presidente, mukhang malabo na tayo eh. Malabo na tayo dyan sa presidente na yan. Pero may 3 years pa. Pero baka bukas. Diba? Baka sa makalawa, ang presidente natin, si VP Sara na. Baka lang naman. Baka may mga ano-ano lang eh. Tapos tanggol na naman ang tanggol. Fake news daw yung survey na lumabas ng bagsak si anong tama sa inyo yung mga katarantaduhan. Ito talaga si Claire eh. Pero mga kababayan, huwag na natin pansinin si Claire. Tanga yan eh. Talagang gagawin niya. Tignan mo, kahit na magmukha na siyang tanga, talagang pagtatanggol niya pa tong si Marcos. Mukha na siyang tanga eh. Totoo lang. Tapos pagtatanggol niya pa yun si Marcos. Kahit anong mangyari, pagtatanggol niya. Ewan ko sa'yo kung magkano di umano. Anyway, tuloy natin to. Isang hakbang na naglalayong magsulong ng isang mas matatag at progresibong bansa. Si Jason Rubrico sa balita. Jason Rubrico. Ibot. Amy Wala mo talaga eh. Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-election ni Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar, lalo't papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang Pangulo para sa tanong na bakit. Bakit daw? Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte kasama sina Marcos at Villar ay may iisang layunin. Kahit si na lang, madam, si Camille na lang, si Camille Villar na lang. Huwag na to si Amy, wala yan. Di niya nga napangalanan yung kapatid niya dun sa Senate hearing eh. Nagmukha nga siyang mahina dun eh. Di na nga siya ginagalang ni Chis Escudero dun sa contempt nila eh. Tapos doon pa lang sablay ka na eh, Amy Marcos eh. Kasi nga wala na siyang pag-asa eh. Wala na talaga siya eh. Lubog na siya eh dahil dun sa kapatid niya eh. Ngayon nakakita siya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Eto, maswerte kasi in-endorse siya ni BP Sara eh. Nakakita tayong liwanag. Baka mamaya pumasok pa yan. Kaya mga kababayan, biruin mo ito sinasabi ko na to kahapon ng isang araw sa SMNI. Yung alyansa pa-chill-chill lang, parang hindi nangangampanya. Ewan natin, baka walang balita dahil wala na silang Baka magmukha silang doon, magmukha silang sila na lang kasi nga galit na nga ang Pilipino kay Marcos. Tapos itong itong Duterte talaga namang sobrang sipag. Nakita niyo yung mga pinupuntahan nila Boss Dada, nila Che Guevara, nila Master Judea. Grabe. Talaga naman masasabi mong marami talagang tao. At take note to mga
Mga kababayan, mga pare, mga banateros, walang walang ayu-ayuda 'yun. Talagang ang hatid ng mga Duterte yung talagang plataporma nila at yung mga gagawin nila sa pag sila na nakaupo. Ganun dapat. Huwag yung ayu-ayuda. Ayuda kayo ng ayuda. Ginagawa niyo tamad yung mga Pilipino eh. At yun ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Pag nandyan yan si Aimee, hindi mapayapa, ma'am. Dagdag pa ni VP Sara, ang vision na ito, aniya, ay Anyway, mga kababayan, kay VP Sara naman yan. Sa kanya naman yan. Wala tayong magagawa kasi, alam nyo, dahil siguro dun sa nangyari kay Pangulong Duterte, kaya niya inano si Senator Aimee. Ewan ko, ha? Baka natuwa siya, ganun. Kaibigan niya naman daw yan, sabi. Pero si Pangulong Duterte, walang basbas dyan, ha? Ang sabi ni Pangulong Duterte dyan, no comment. So, ano nyo na lang, i-analyze nyo na lang mga pare, mga kababayan. Kasi, ganyan na rin yung nangyari dun, nung 2022. Diba? Nung tumakbo si Marcos, ano sabi ni Pangulong Duterte? Wala yan. Weak leader yan. Hindi kayo nakinig. Boom! Parang neneng biyang ganyang katuwa. Nagkadaleche-leche tayo ngayon. Dinamay nyo pa kaming mga hindi bumoto. Dahil nga naman, bagong Pilipinas, bagong muka. O yan, kakaano nyo. Tala-talano gold pa kayong nalalaman. Nga. 20 pesos na bigas, palakpakan. Flood control project, palakpakan. So, ayan yung kapalit na mga yung nabudol kayo. Hindi naman okay lang yan, nabudol na kayo eh. Yung iba nagsisisi na, pero yung iba dyan nabudol na nga, gusto pa ulit pagpabudol eh. 2.0, ano to? sapat na upang mabuwag ang mga pader ng pagkakahati-hati sa politika. Ayan na naman. May komento naman ang mga kilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Aimee at Camille. Isa na rito si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. Igalang ho natin kung ano ang mga kadahilan. Meron siyang mga dahilan na hindi natin alam, pero sige, galang na lang natin, pero huwag nyo iboto, ha? Igalang natin si VP Sara, pero hindi ibig sabihin nun, iboto nyo si Aimee. Ano ba naman? Duterte lang. Okay na yun. O, kung gusto nyo magdagdag, wala namang problema. Dagdag nyo si Camille Villar. Kaya dagdag nyo si Congressman Busita o kaya si Senator Ben Tulfo. Yeah. Alam niyo. Pwede yung mga yon. Pero tandaan nyo, huwag kayo lalagpas sa 30 na baka sobra kayo. Unahin nyo na yung Duterte. Unahin nyo na yun. Tapos maglista kayo para hindi kayo malito. Huwag nyo nang anuhin yan ha. Sumobra kayo. Okay na yan Duterte. Tapos dagdagan nyo na lang kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, Duterte lang. Okay na yun. Huwag nyo na dagdagan. Tapos may pinapagpaliwanag yata to kung hindi ako nagkakamali Hindi ko lang nakuha yung balita na yun. Dahil nga si Camille nag-Duterte nag-endorse ni VP Sara pinagpapaliwanag ng COMELEC. Dahil daw sa vote buying. Siguro dahil kumampi ka dito kay VP Sara, dadalihin ka rin nila. Patay ka dyan ngayon. Ang malupit dito, baka ma-disqualified pa to. Grabe naman kayo COMELEC. Pero yung mga iba dyan, hindi nyo, yung nagtatakip at nagpupunit ng pangalan ni Pastor Kibuloy, hindi nyo maasikaso Pero itong mga to, talagang kayo
Ewan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque, partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo nilang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga eh. Ako, hindi ako sang-ayon, pero susunod ako dahil tingin ko may dahilan naman si VP. Huwag ka nang bumoto ng huwag mo na iboto, Attorney Harry Roque. Hindi ka sang-ayon, huwag mo na iboto. Kung bakit niya inendorso. Siguro yan ay may kinalaman sa impeachment. Siguro may pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kay Mangga. Una na rin sinabi ni Hanelet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy. Pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, kayo? ako si Jason Rubrico, ASM9 News. Ano kayo ngayon? Marami pang balita. Okay na yan. Ano kayo ngayon? Kalimutan nyo na lang ako, sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na lang ako kung di nyo iboboto yung PDP. Ano kayo ngayon? Kung totoo kang nagmamahal kay Pangulong Duterte, iboboto mo yung PDP eh. Ayan ang in-endorse niya eh. Wala nang iba. Walang Amy, walang Villar, walang kahit ano. PDP ang binoto niya. Pero may mga magagaling naman. Ulitin ko Congressman Busita. Tapos si Ben Tulfo. Yan, malulupit yung mga yan. Tapos si Camille Villar okay din naman kasi nasa Kongreso din yan. Maalam din naman yan. Kasi yung tatay niya talagang galing din sa hirap yan. Itong mga anak wala na yan Wala nang, siguro mayaman na yan nung lumaki. Tapos itong si Mark, maganda rin ang ginawa doon sa mga mga kalsada na pinagawa sa DOTR, 'di ba? Siyang namahala din diyan. So maganda rin ang record niya ni Mark Villar, kaya okay din 'yan. Kung gusto nyo, walang problema kasi kayo yan boto nyo yan Pero tandaan yung mga kababayan, ang lagi nating iisipin, yung makakatulong sa bayan, wag lang yung mga sikat. Alam nyo naman kung sino yung mga yan Tsaka alam nyo naman na kung gaano kalupit, kung gaano kagaling si Pangulong Duterte nung panahon niya. Pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte tong 10 na to. Ibig sabihin, talagang hindi to basta-basta yung 10 na yan. Talagang gagawin talaga niya ng lahat para makatulong sa mga Pilipino. Andiyan na nga si Senator Bato, tsaka si Senator Bongo. Senator Bongo, biruin mo, talagang hindi nagpapahinga yan andyan pa yung mga attorney, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Jimmy Bondok, andyan pa sila. 'Di ba? Madami pa diyan, nakalimutan ko iba Lalong-lalo na ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Best friend niya yan Matagal na silang nagkasama niyan Wala pang Ito nga ang pinaka masasabi natin na hindi mo pa kilala si Pangulong Duterte, ang si Pastor Kibuloy, kilalang kilala niya na yan. So kung talaga namang may pagkakatiwalaan tayo, dahil naniniwala tayo kay Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy na yan. Wala nang ibang dyan. Kasi unang-una, yan ang tumulong nung panahon ni Pangulong Duterte na wala namang pera si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsuporta sa kanya sa pagtakbo niya Isa pa, lahat ng masasabi nating event ng PDP o yung setup ng PDP na pinupuntahan sa team ni Pastor Apollo Kibuloy yan. Kaya pansinin niyo maayos. Pag hindi sablay. Pero pag ang team ni Pastor Apollo Kibuloy ang nag-set up nung event, talaga namang maayos, wala kang masabi. Talagang maayos lahat.
ganyan ka-organize siyang ganyan ka-organize siyang si pastor. Biruin mo, marami na siyang nasulat na batas o nagawang batas na gusto niyang ipapasa. Unang-una na doon yung pag-aaral ng mga bata. Ganda-ganda nun. Doon palang panalo na yung mag-aral ng libre. Marami tayong sinasabing senador na nagpapatupad niyan, pero hanggang college, hindi. Sana magtuloy-tuloy. Tsaka bihira lang yung mga course na masasabi natin. Ito pangarap nga ni Pastor Apollo Kibuloy, yung pagdodoktor. Gaano kalaki yun? Mahirap magdoktor tapos yung pag-abogado, yan. Sana all, no? Swerte ng mga batang, pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, swerte ng mga batang mag-aaral na ng kung napapasa na yung batas na yan. Hindi rin magtatagumpay ang mga gusto ni Pastor kung hindi papasok yung Duterte. Kaya alam na natin kung sino dapat ang iboto. Duterte dapat para lahat ng project na gusto mangyari ni Pastor Kibuloy magtuloy-tuloy. Wala nang kokontra kasi kokontra yung mga yan Kokontra yan. Syempre ayaw nilang masapawan sila. Kokontra talaga yan. Lalo na yung mga matatagal na dyan. Nako po. Biruin mo, matatagal. Ay, nako. Yung mga matatagal na dyan, biruin mo, pinanis pa sila ni Senator Bongo. Saglit lang si Senator Bongo. Ang dami na nagawa sila. Tatagal na, wala pa nagagawa. Kung nandiyan pa si Pastor Apollo Kibuloy, dire-diretso ng pagbabago. Hindi yung bagong Pilipinas, yung pagbabago. Dapat maayos ang Pilipinas. Anyway, hanggang dito na lang ang video natin mga kababayan. Ingat po kayong lahat. Sana makapag-video tayo tomorrow at ewan ko, makapag-video tayo. Pero pilitin natin. At ingat po kayong lahat. Hanggang dito. Kita-kits tayo mamaya sa SMNI. 8 to 9 p.m. Yan. Manood kayo Kung hindi niyo ako mapanood sa aking channel, doon tayo sa SMNI para kasi sobrang busy natin ngayon. Kala nyo ba? Anyway, maraming salamat sa inyo mga pare. Kita-kits po ulit tayo lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all.